Inayos ng lalaki ang scope at pinigil ang kanyang paghinga upang paputukan ang antelope. Tinamaan ito ngunit nakatakas pa rin, ngunit hindi siya nagmadali dahil alam niyang hindi makakatakbo ng malayo ang kanyang hinahabol. Kaya sinundan niya ang dalesdis at natagpuan ang bakas ng dugo ng antelope at ito'y kanyang tinunton. Bigla, may isa pang bakas ng dugo na tumawid sa bakas ng dugo ng antelope. Huminto siya at tumingin sa ibang direksyon. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang sugatang aso. Nagtaka siya at naglakad sa kabaligtarang direksyon papunta sa aso. Ito ang tuktok ng bundok. Pagkaraan ng ilang hakbang, tumingin siya pababa at nakita ang 5 sasakyan na nagkagulo. Tila may nangyaring putukan dito, at may mga bangkay na nakahandusay sa kung saan-saan. Maingat siyang lumapit upang obserbahan ang eksena. Mukhang nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga gang. Si Moss ay isang veterano na nakaranas ng daan-daang laban kaya hindi siya kinakabahan. Isa-isa niyang sinuri ang bawat sasakyan. Karamihan ay may mga trahedyang bangkay, hanggang sa buksan niya ang isang sasakyan at nakita ang isang lalaking Meksikano na buhay pa. Dahil sa matinding sugat, ang nais lamang nito ay makainom ng tubig, marahil iyon na ang kanyang huling hiling bago mamatay. Ngunit walang dalang tubig si Moss. Kinuha rin niya ang baril at mga bala ng lalaki. Pagkatapos, pumunta siya sa likod ng sasakyan at ang kanyang nakita ay ikinagulat niya, punong-puno ng kontrabando ang trunk. Naunawaan ni Moss na ito ay isang transaksyon, ngunit tila may nangyaring hindi inaasahan. Napag-isip-isip ni Moss na may isang taong nakaligtas sa putukan at iyon ang kumuha ng pera. Hindi nito kinuha ang mga paninda sa lugar, na nagpapatunay na siya ay sugatan o nag-iisa. Tumingin si Moss sa paligid. Kung nakatakas man ang taong iyon, tiyak na magtatago ito sa isang madilim o lilam na lugar. May 2 puno sa di kalayuan, ngunit hindi siya maaaring basta kumilos. Itinaas ni Moss ang kanyang binoculars upang magmasid. At tama nga, may isang lalaking nakaupo sa ilalim ng puno. Batay sa kanyang poster, tiyak na sugatan ito. Hindi nagmadali si Moss. Tumayo siya at naghintay sandali. Hindi pa rin gumalaw ang lalaki kaya tila patay na ito. Lumapit si Moss at itinaas ang kanyang baril upang tiyakin. Gaya ng kanyang inaasahan, hinayla ng malubhang sugatang lalaki ang malita papunta sa puno at doon bumagsak. Kalmadong kinuha ni Moss ang malita, pagkatapos ay tinanggal ang pilak na pistol ng patay na lalaki. Pagkatapos, binuksan niya ang malita, ang dami ng pera ay hindi niya kayang gastusin sa buong buhay niya. Matapos ayusin ang maletang puno ng pera, bumalik siya sa sasakyan. Nang sumapit ang gabi, umuwi siya. Hindi siya agad pumasok sa bahay kundi itinago muna ang baril sa ilalim ng mobile home. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at pumasok. Nanunood ng pelikula ang kanyang asawa. Mahal na mahal nila ang isa't isa kaya hindi na masyadong nagtanong ang asawa ni Moss tungkol sa kanyang dala. Habang nakahiga sa kama, naalala ni Moss ang lalaking humihingi ng tubig kaya siya'y pabalik-balik sa higaan at hindi makatulog. Sa huli, kumuha siya ng isang bote ng tubig upang dalhin sa lalaking Meksikano. Hindi niya nalampasan ang bigat sa kanyang kalooban. Sa gabi, ipinarode niya ang sasakyan sa bundok at naglakad papunta sa pinangyarihan ng putukan. Ngunit nagbago na ang eksena dahil ang windshield ng isa pang sasakyan ay hindi basag noong araw. Kalmado niyang hinugot ang pilak na pistol. Ang lalaking humihingi ng tubig kanina ay patay na. Bigla, may 2 taong lumitaw malapit sa kanyang sasakyan. Napamura si Moss, nadiskubre siya. Ang 2 lalaki ay armado, sinindihan ang headlights at nagmaneho pababa sa dalesdis. Wala nang ibang magawa si Moss kundi umiwas at sisihin ang sarili. Sa pagiging masyadong mabait, hindi na sana siya bumalik pa rito. Hinabol siya ng sasakyan kaya desperado siyang tumakbo pasulong. Ilang bala ang dumaples sa kanya, naalala ni Moss na may malaking ilog sa unahan, ngunit pagkarating niya sa dalesdis ay biglang may bala na tumagos sa kanyang balikat. Nang hindi nag-iisip, agad siyang tumalon sa ilog. Hindi na siya hinabol ng 2 lalaki, ngunit patuloy pa ring hinahabol siya ng isang hunting dog. Hindi nagtagal, nakaahon si Moss at sinubukan pa rin siyang patayin ng aso, kaya pinatay niya ito. Nang magbukang liwayway, pinunit niya ang kanyang damit upang ipambalot sa sugat sa kanyang balikat, pagkatapos ay sumakay siya ng bus pauwi. Kinuha niya ang baril na itinago niya kahapon. Sinasabi ng kanyang kutob na hindi na sila maaaring manatili roon, kaya nagpasya si Moss na pumunta sa Texas at sinabi sa kanyang asawang si Carla na pumunta muna sa bahay ng kanyang ina. Hindi naintindihan ni Carla kung bakit, ngunit sinabi ni Moss na darating ang pulis bandang alas 9:30. Sumunod si Carla at nag-empake ng kanyang mga gamit, ngunit ang unang dumating ay hindi ang pulis kundi isang malamig ang dugong mamamatay tao. Noong nakaraan, ang isang assassin na may sariling prinsipyo ay papunta rito,
ngunit sa kasamaang palad ay pinahinto siya ng isang pulis at dinala sa istasyon. Tahimik ang lugar, at iisang pulis lamang ang naroon. Nagre-report siya sa hepe tungkol sa isang kaina-hinalang lalaki na may dalang parang oxygen tank at umaasang pupunta ang hepe upang tingnan ito. Ngunit pagkababa pa lang niya ng telepono, bigla siyang inatake ng assassin. Ginamit nito ang buong lakas upang patayin siya. Makikita ang desperadong pakikipaglaban ng pulis dahil sa mga bakas na naiwan sa sahig. Ang pangalan ng assassin ay Anton, at may kakaiba siyang hilig sa kalinisan. Matapos niyang maghugas ng kamay, kinuha niya ang tangke at umalis gamit ang police car. Ngunit dahil may kailangan pa siyang gawin, hindi siya maaaring magmaneho ng police car ng ganoon lang. Sa daan, pinahinto niya ang isang sasakyan. Hindi maintindihan ng lalaki kung ano ang kanyang nagawang mali. Kahit hindi mukhang pulis si Anton, dahil police car ang gamit niya ay hindi ito pinagdudahan, kaya bumaba ang lalaki, at doon nawala ang kanyang buhay nang walang kalaban-laban. Lumipat si Anton sa sasakyan ng biktima at pumunta sa isang gas station. Nakipag-usap siya ng kaunti sa may-ari, pagkatapos ay naghagis ng barya at hinayaang ang kapalaran ang magdesisyon. Hindi ito naintindihan ng may-ari, ngunit hindi niya rin kayang tiisin ang kabagalan ni Anton. Sa kabutihang palad, nahulaan niya ang tamang side ng barya, hindi niya alam na dahil doon ay naligtas ang kanyang buhay. Matapos ang gabing bumalik si Moss upang magdala ng tubig, dumating si Anton sa pinangyarihan ng krimen. Lumabas na ang isang lokal na mafia boss ang kumuha sa kanya upang hanapin ang nawawalang $2 milyon. Una niyang tinanggal ang plaka ng sasakyan ni Moss, pagkatapos ay sinimulang suriin ang lugar. Nagpadala rin ang boss ng 2 tauhan upang tulungan siya, at may dala silang signal receiver, lumalabas na may tracking device ang malita ng pera. Hiniram ni Anton ang kanilang flashlight, at bigla niya silang pinatay. Kinabukasan, nakatanggap ang hepe ng pulisya ng ulat tungkol sa isang nasusunog na sasakyan sa kalsada. Pinaghinalaan nilang iyon ang sasakyan ng lalaking pinatay sa daan. Napag-isip-isip ng hepe na pinatay ng assassin ang deputy police officer, pagkatapos ay pinatay ang lalaki sa kalsada at ninakaw ang sasakyan nito, ngunit hindi nila alam kung nasaan na siya ngayon. Pumunta sila sa sasakyan ni Moss at nakita ang eksena ng putukan. Nagsisimula ng mamaga ang mga bangkay, at nawawala na rin ang mga paninda sa trunk. Sinundan ni Anton ang plaka upang mahanap ang bahay ni Moss. Madali niyang nabuksan ang lock, kinuha ang bill ng telepono sa pintuan, at inobserbahan ang loob ng bahay. Mukhang nagmadaling umalis si Moss. Muli niyang tiningnan ang bill at nakita ang ilang numero. Natural lang sa kanya na buksan ang refrigerator, kumuha ng gatas, umupo sa sofa, at mag-isip. Pagkatapos, pumunta siya sa opisina ng residential area upang magtanong tungkol kay Moss, ngunit tumanggi ang babaeng empleyado na magbigay ng personal na impormasyon. Hindi siya pinahirapan ni Anton dahil pareho silang sumusunod sa patakaran, kaya umalis na lamang siya. Samantala, si Moss ay dinadala si Carla sa bus station. Pupunta siya sa kaibigan upang manghiram ng sasakyan, ngunit nag-aalala pa rin si Carla at may masamang pakiramdam. Pinakalma siya ni Moss at sinabing hindi na niya kailangang magtrabaho mula ngayon. Dumating din ang hepe sa bahay ni Moss at nakita na sira ang lock. Napansin niya ang mga marka sa dingding at ang lock core sa sahig. Nang makita ang kalahating bote ng gatas sa mesa, naisip niyang huli na siya, may nauna na sa kanya. Kumuha siya ng baso ng gatas at nag-isip. Samantala, si Moss ay nag-check-in sa isang motel at tumawag sa kanyang kaibigan upang manghiram ng sasakyan, ngunit hindi niya ito makontak. Tumingin siya sa paligid ng kwarto at nakita ang air vent. Tinanggal niya ito, kumuha ng pera, at inilagay ang maleta sa loob, itinulak ng malalim upang halos walang makakita. Sa kabilang banda, isa-isang tinatawagan ni Anton ang mga numerong nasa bill upang makahanap ng bakas tungkol kay Moss. Pumunta si Moss sa tindahan upang bumili ng malinis na damit, ngunit pagbalik niya sa motel ay nakaramdam siya na may mali. Kaya sinabi niya sa driver na umikot muna. Sinasabi ng kanyang kutob na delikado ang lugar, kaya nagbayad siya ng mas malaki upang dalhin siya sa ibang motel. Papunta rin si Anton sa lungsod. Habang dumadaan sa isang maliit na tulay, nakita niya ang mga uwak at basta na lamang itong pinaputukan. Nang magbukang liwayway, pumunta si Moss sa isang outdoor supply store kung saan nagbebenta ng iba't ibang armas. Bumili siya ng tent pole at baril. Pagbalik sa motel, pinaiksi niya ang baril, hinasa ang dulo, nilagyan ng bala, at inilagay sa backpack. Pagkatapos, bumalik siya sa motel kung saan niya itinago ang pera. Nais ni Moss na umupo ng panibagong kwarto. Humingi si Moss ng mapa ng motel at pinili ang room 38 na nasa likod ng room 138.
Ang kwartong ito ay kailangang pasukin mula sa kabilang side. Una, tiniyak ni Moss kung may nakatira sa room 138, pagkatapos ay kinuha niya ang mga inihandang gamit at pinagdugtong-dugtong ang mga tent pole. Sa oras na iyon, napadaan din si Anton sa motel. Biglang umilo ang signal receiver. Tumingin siya sa paligid at napansin na palakas ng palakas ang signal. Sinundan niya ito hanggang sa harap ng motel, kung saan ang signal ay naging malakas at pagkatapos ay humina. Huminto siya malapit sa room 139, at sa huli ay natukoy niyang ang pinakamalakas na signal ay mula sa room 138. Tulad ni Moss, tumingin din siya sa mapa ng motel at sa huli ay pinili niyang umupa ng room 139. Pagkapasok niya, lumabas siya sandali upang mag-ensayo. Samantala, si Moss ay pinagdurugtong ang mahabang patpat upang ihanda ang pagkuha ng malita mula sa air vent, habang si Anton naman ay sinusuri ang istruktura ng motel na para bang naghahanda sa laban. Hinubad niya ang paborito niyang leather shoes, binuksan ang backpack, at inilabas ang kanyang mga paboritong kagamitan. Nakita ni Moss ang lokasyon ng malita, habang si Anton ay binuksan ang compressed air tank at kumuha ng baril sa bawat kamay, saka lumabas ng kwarto ng nakapaa. Dumiretso siya sa room 138 at agad na pinabagsak ang gangster na may hawak na baril. Sumunod niyang pinuntahan ang banyo kung saan may isa pang tao. Alam ni Anton na ang mga ito ay ipinadala rin ng mafia boss. Noong una, 2 tao ang ipinadala upang tumulong sa kanya ngunit pinatay niya ang mga ito. Ngayon, 3 na ang ipinadala, malinaw na hindi na siya pinagkakatiwalaan. Alam din ni Anton na hindi lang siya ang may signal receiver, meron din ang 3 taong iyon. Matapos patayin ang mga ito, umupo si Anton sa kama at hinubad ang kanyang medyas na may dugo. Kalmado niyang hinanap ang mga drawer mula ibaba pataas, pagkatapos ay tumitig sa air vent. Mas matalino si Anton kaysa sa 3 iyon. Gumamit siya ng barya upang buksan ang takip ng air vent, at sa loob ay may bakas ng paghatak. Sa oras na iyon, nakaalis na si Moss sa gabi. Sunod-sunod na nawala ng buhay ang 2 grupo ng mga tauhan, kaya inisip ng boss na parang baliw si Anton. Dahil dito, inimbitahan niya ang dating colonel na si Wells upang patayin si Anton at mabawi ang $2 milyon. Alam ni Wells ang tungkol kay Anton, ngunit dahil sa malaking bayad ay pumayag pa rin siya. Samantala, umupo si Moss ng kwarto sa ibang hotel. Matapos niyang makumpirma na aalis ang receptionist bandang alas 10 ng umaga kinabukasan, binigyan niya ito ng dagdag na pera at sinabihang ipaalam agad sa kanya kung may maghahanap sa kanya. Kakapasok pa lamang ni Moss at nasuri na ang paligid, ngunit nang humiga siya sa kama ay pakiramdam niya may mali. Paano siya natunto ng mga gangster? Kaya binuksan niya ang malita at sinimulang suriin ang bawat bundle ng pera. Sa wakas, natagpuan niya ang signal receiver. Doon niya naintindihan ang lahat. Sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari sa labas ng kwarto at hindi rin sinasagot ng receptionist ang telepono. Dahan-daang lumapit si Moss sa pinto upang sumilip, pagkatapos ay inilabas ang kanyang pistol at umupo sa kama upang magbantay. Nang patayin ang mga ilaw, may 6 dumaan. Ang assassin ay kalmado at hindi agad binuksan ang pinto. Sa halip, pinatay muna niya ang ilaw sa hallway. Nang masira ang pinto, agad na nagpaputok si Moss at mabilis na tumalon sa bintana upang tumakas. Pagkababa niya, bumalik siya sa loob ng motel sa pamamagitan ng main door. Napatay na pala ng assassin ang receptionist. Nagpa siya si Moss na tumakas sa likod na pintuan, ngunit bago siya makalabas ay tinamaan siya sa balakang. Napilitan siyang umatras, kahit isang veterano ay kailangang umiwas sa paghabol ni Anton. May paparating na sasakyan mula sa malayo. Itinutok ni Moss ang baril at pinahinto ito, ngunit agad ding nabaril ang driver ni Anton. Napilitan si Moss na yumuko, tumalon sa passenger seat, at apakan ang silinyador. Napakakalmado ng kanyang kalaban, halos lahat ng bala ay tumatama. Napilitang huminto ang sasakyan, at agad na tumakbo si Moss patawid ng kalsada. Sa pamamagitan ng salamin, nakita niya ang assassin na dahan-daang lumalapit. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Anton, napakakalmado nito at walang pag-aalinlangan. Dahan-daang lumapit si Anton sa sasakyan, ngunit napansin niyang wala na itong laman, nagkamali siya ng tansya. Sa pagkakataong iyon, nagsimulang gumanti si Moss. Ngayon naman si Anton ang nasugatan at napilitang umatras. Pagkatapos, nagtungo si Moss sa hangganan ng US at Mexico upang doon muna magtago. Sa hangganan, nakatagpo siya ng 3 kabataan. Agad siyang naglabas ng $500 upang bilhin ang damit ng isa sa kanila sa mataas na presyo, pati na rin ang isang bote ng alak. Dahil mahirap dalhin ang malita, itinapon niya ito sa likod ng barbed wire fence, walang pupunta roon, at magiging pansamantalang ligtas ito sa damuhan.
Suot ang damit ng kabataan at may hawak na bote ng alak, nagpanggap siyang lasing upang makatawid sa checkpoint. Noong gabing iyon, natulog si Moss sa plaza. Kinaumagahan, ginaisang siya ng ilang batang Meksikano na tumutugtog ng gitara. Binigyan niya sila ng $100 at hiniling na dalhin siya sa ospital. Tila kayang gawin ng pera ang lahat, ngunit may isang taong hindi ganoon kaswerte. Mula gabi hanggang umaga, sa wakas ay nagbukas ang botika. Pinunit ni Anton ang paborito niyang damit, pagkatapos ay Pyle na naglakad papunta sa tangke ng gasolina, isiniksik doon ang kanyang damit, binuhusan ng gasolina at sinindihan. Habang may kaguluhan, pumasok siya sa botika upang kunin ang gamot na kailangan niya. Pagbalik sa motel, naglatag siya ng plastik sa sahig. Bilang isang assassin na mahilig sa kalinisan, inilagay niya ang damit na may dugo sa isang plastic bag, pagkatapos ay tinurukan ang sarili ng gamot at nagsagawa ng operasyon sa sarili niya. Sa istasyon ng pulis, iniulat ng babaeng kasamahan kay Police Chief Bell na ang 5 sasakyan sa pinangyarihan ng putukan ay nakarehistro sa mga pangalan ng mga patay, kaya imposibleng maimbestigahan. Nang magising si Moss sa ospital, may isang lalaking lumapit sa kanya, si Wells. 3 oras lamang ang ginugol niya upang mahanap si Moss. Nais niyang makipagtulungan kay Moss upang ibalik ang pera sa boss, at sa ganoong paraan ay magiging ligtas si Moss at makakatanggap pa ng malaking gantimpala. Maghihintay si Wells ng sagot sa hotel sa tapat. Samantala, pumunta si Police Chief Bell sa Odessa upang makipagkita kay Carla, ang asawa ni Moss. Sinabi nitong hindi pa siya kino-contact ni Moss. Ipinaliwanag ni Bell ang panganib na kinakaharap ni Moss, ngunit nagtitiwala si Carla sa kanyang asawa dahil lagi itong maayos makitungo sa iba. Binigyan siya ni Bell ng business card at sinabing ipaalam kay Moss na paprotektahan siya ng hepe kung makipag-ugnayan ito. Kasabay nito, naglalakad si Wells sa border at inisip na hindi dadalhin ni Moss ang malita ng pera habang tumatawid. Kung siya ang nasa ganoong kalagayan, iiwan muna niya ito. At tama nga, natagpuan niya ang malita. Ngunit hindi niya ito agad kinuha at bumalik muna sa hotel dahil plano niyang gawin ito ng dahan-dahan. Ngunit pagdating niya sa kwarto, may isang taong biglang lumitaw sa likod niya, si Anton. Sanay na si Wells, ngunit natakot siya nang makita si Anton. Hindi niya inaasahan na mauuna itong makarating. Agad siyang nagpaliwanag at sinabing maaari siyang umatras anumang oras at alam niya kung nasaan ang pera. Umaasa siyang palalampasin siya ni Anton. At tiniyak na hindi niya ito bibiguin. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Agad pinatay ni Anton si Wells at sinagot ang tawag, ito ang unang pag-uusap nila ni Moss. Masyadong mabigat ang hinihingi ni Anton, gusto niyang makipagkita si Moss sa kanya, kung hindi ay pupuntahan niya si Carla sa Odessa. May sariling prinsipyo si Anton, kailangang mamatay si Moss bilang kapalit ng kanyang ginawa. Ngunit kung ibabalik niya ang pera, titiyakin ni Anton na mabubuhay ang kanyang asawa. Nagalit si Moss sa ganitong pananalita. Kaya nagpasya siyang bumalik sa US. Pumasok siya sa lungsod, bumili ng bagong damit, at bumalik sa barbed wire fence upang kunin ang pera. Nang tumawag siya kay Carla, nalaman niyang nakipagkita ito kay Bell ngunit wala pa rin itong sinasabi. Sinabi ni Moss sa kanyang asawa na pumunta sa isang hotel, ibibigay niya ang pera at palalayuan muna ito habang siya naman ay haharap sa kanyang kalaban hanggang sa huli. Samantala, nakarating na si Anton sa opisina ng boss. Siya ay inupahan upang hanapin ang pera, ngunit ang paulit-ulit na pagpapadala ng ibang tao ay malinaw na kawalan ng respeto sa kanya, kaya pinatay niya ang mafia boss. Sa kabilang panig, papunta sina Carla at ang kanyang ina sa hotel. Habang nasa biyahe, panay ang reklamo ng ina dahil hindi siya sang-ayon sa manugang. Hindi nila alam na sinusundan sila ng mga Meksikano. Sa transfer road, bumaba si Carla upang bumili ng tiket sa bus, habang nilapitan ng isang gangster ang kanyang ina at tinulungan itong magbuhat ng bagahe. Sa simpleng usapan, nalaman nito kung saan sila pupunta. Tumawag si Carla kay Bell at matapos mag-isip, napagpasyahan niyang ipaalam ito sa pulis dahil ayaw niyang malagay sa panganib si Moss. Sa oras na iyon, nakarating na si Moss sa hotel upang hintayin ang kanyang asawa. May isang babaeng naakit sa kanya at inanyayahan siyang pumasok sa kwarto nito, ngunit tinanggihan niya dahil hinihintay niya si Carla. Hindi nagtagal, dumating si Bell, ngunit mula sa malayo ay narinig ang mga putok ng baril. May sasakyang mabilis na tumakas papunta sa highway. Agad na pumunta si Bell sa hotel. Natagpuan niya ang babaeng patay sa pool, isang sugatang Meksikano sa labas ng kwarto, at si Moss na patay na sa loob. Pagsapit ng gabi, napuno ng pulis ang paligid ng hotel. Dumating din sina Carla at ang kanyang ina. Tiningnan ni Bell ang bangkay ni Moss at kinausap ang lokal na hepe, ngunit sinabi nitong walang natagpo ang pera, $200 lamang ang nasa kanya.
Malamang ay nakuha na ito ng mga gangster. Habang paalis si Belle, ikinwento ng lokal na hepe ang tungkol kay Anton, pinatay nito ang receptionist sa Eagle Hotel, at kinabukasan ay bumalik pa upang patayin ang isang retiradong colonel. Nakakagulat na bumabalik ito sa pinangyarihan ng krimen ng ganoon lang. Dahil dito, napagtanto ni Belle na maaaring bumalik muli ang assassin. Agad siyang bumalik sa hotel upang magsagawa ng masusing investigasyon. Pagdating sa pinto ng kwarto, napansin niyang nawawala ang lock. Sa loob, nagtatago si Anton. Hinugot ni Belle ang kanyang baril at buong lakas na pumasok, saka dumiretso sa banyo. Nakita niyang bukas ang bintana, nakatakas na ang assassin. Umupo si Belle sa sofa at nag-isip. Napansin niya ang air vent sa tabi niya at ang isa pang kakabukas lang, marahil nakuha na ni Anton ang pera. Ilang araw ang lumipas, binisita ni Belle ang kanyang tiyuhin, na dati ring hepe ng pulisya ngunit ngayon ay pilay na at nag-aalaga na lamang ng mga pusa. Isang beses lang sa isang linggo siya magtimpla ng kape at iyon na ang iniinom niya buong linggo. Nang makita ni Belle ang kalagayan nito, sinabi niyang ang lalaking kanyang nabaril noon ay patay na sa kulungan, ngunit kung sakaling makalaya ito, wala siyang magagawa kundi tanggapin ang kapalaran. Ang dating makapangyarihang hepe ay napilitang tanggapin ang takbo ng buhay. Hindi nagtagal, namatay rin sa cancer ang ina ni Carla, pagkatapos ng libing, umuwi siya at nagtimpi ng kape. Bigla niyang napansin na bukas ang bintana, lumalabas na nakapasok na si Anton. Nagmamadaling nagpaliwanag si Carla na hindi niya kinuha ang pera at sa katunayan ay may utang pa siya ngayon, pati ang gasto sa libing ng kanyang ina ay hiniram lamang. Ngunit hindi dumating si Anton upang kunin ang pera, kundi upang tuparin ang kanyang pangako kay Moss. Noong araw na iyon, hindi ibinalik ni Moss ang malita ng pera tulad ng kanyang hinihingi, kaya parehong kailangang mamatay si Moss at ang kanyang asawa. Nagpasya si Anton na bigyan siya ng pagkakataon at naghagis siya ng barya upang hulaan ni Carla, ngunit tumanggi si Carla dahil hindi ito bagay na dapat ipas siya ng barya. Makalipas ang ilang sandali, umalis si Anton sa bahay ni Carla. Sinuri pa niya kung may dugo ang kanyang sapatos, na para bang hindi na kailangang bayaran ni Carla ang kanyang mga utang. Bigla, may sasakyang lumabag sa pulang ilaw at bumangga sa sasakyan ni Anton. Palagi siyang sumusunod sa mga patakaran, ngunit naaksidente pa rin siya. Pilay siyang bumaba sa sasakyan at umupo sa gilid ng kalsada. Dumaan ang ilang bata at nakita nilang nakalabas ang buto ng kanyang braso. Nagbigay si Anton ng $100 upang bilhin ang jacket ng isang bata at ginamit ito bilang pansamantalang benda. Hindi tinanggap ng bata ang pera dahil gusto niyang gumawa ng mabuti, ngunit iginiit ni Anton na tanggapin ito. Pagkatapos, sinabi ni Anton sa mga bata na huwag ipagsabi kan-inuman na nakita nila siya. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Ano sa tingin ninyo sa pelikulang ito? Mag-comment kayo sa ibaba. Follow at magkita-kita tayo sa susunod na mga video.